Pangako noon ni Energy Secretary Jerico Petilla bago magbisperas ng Pasko, maibabalik na ang kuryente sa lahat ng lugar na sinalanta ng super bagyo sa Visayas. Pero 5 araw na lang bago magpasko, wala pa sa kalahati ng mga barangay sa Tacloban City ang may kuryente ayon sa lokal na pamahalaan. Paliwanag naman ni Secretary Petilla na ibalik na ang kuryente sa primary line ng lahat ng bayan sa Leyte. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, 6 na lang sa mahigit 300 bayan sa Visayas ang wala pa ring kuryente kasunod ng super typhoon. May report si Claire Delfin. 1,500 batang survivors sa Tacloban City ang pinasaya ng pa-Christmas party ng DSWD at ng isang pribadong foundation. Binigyan sila ng pagkain at mga laruan ang mga namimigay sa kanilang nakasuot Santa Claus galing pang Madagascar. We are happy to help. Masaya po. Nabigyan po ako ng laruan. Ang magkaroon ng maliwanag na Pasko ang mga nasalanta ang target ng Department of Energy. Pangako ni Energy Secretary Jerico Petilla, bago magbispiras ng Pasko, maibabalik na ang supply ng kuryente, kung hindi ay magre-resign siya. Dito sa Tacloban, sa bawat araw na lumilipas, nadadagdagan ang mga kalsadang nagkakaroon ng ilaw sa gabi. Lumiliwanag na rin ang mga pampublikong gusali at ilang pribadong establishmento. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Tacloban, 49 sa 138 barangay rito ang may kuryente na. Sa buong probinsya naman ng Leyte, naibalik na raw ang kuryente sa primary line sa lahat ng mga sakop nitong bayan. Ang primary lines, ang tinatawag nila daw na primary, yung mga from the cooperative, parang may substation yung cooperative, tapos meron yung mga poste, marami papunta sa isang town, next town. All that has been completed. Pero paglilinaw ni Leyte Governor Dominic Petilla, hindi kasama rito ang mga ilaw sa mga bahay na kailangan munang kumpunuhin bago muling mapakabitan ng kuryente. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, 319 na bayan sa Visayas ang nawalan ng kuryente dahil sa hagupit ng bagyong Yolanda. As of December 19, naibalik na ang kuryente sa 313 na bayan o 98% ng mga apektadong lugar. 5 bayan sa Eastern Samar ang nangangapapa sa dilim. Sa December 22 naman, magkakakuryente na rin ang Pilar, Cebu. Dito sa komunidad ng mga mangingisda sa Barangay 70, ang kuryente nila rito hindi sakop sa tinatawag na primary line. Kaya ang mga residente on a voluntary basis ay nag-ambag-ambag ng pera upang mailawan ang kanilang kalsada sa gabi. Malaking bagay raw ito upang kahit papano'y maibsan ang kanilang lungkot pagsapit ng dilim. Generator ang kanilang gamit para may ilaw ang kanilang kalsada mula alas 6 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw. Para may dagdag pondo, sinisingil nila ng 20 pesos ang bawat pa-charge ng cellphone. Nung pinalight namin yung yung street light, na-feel namin na magpapasko na pala. Oo, malaking halaga sa amin. At least sa ganung paraan po, naaalala namin na ang kalaga ng Pasko, hindi basihan yung mga nangyari na sa buhay namin. Katabi lang ng kalsada ang mga itinayong barong-barong ng mga tao, kaya ayos lang kahit kandila o gasera lang ang gamit sa loob. Sa konting liwanag, kampante na raw ang mga inang mababantayan nila ang kanilang mga anak. Kaya ang United Nations High Commissioner for Refugees tuloy-tuloy ang pamimigay ng solar lamps. Bahagi rin daw ito sa programa nilang maiwasan ang karasang sexual laban sa mga bata at babae. Pagbibigay ng liwanag din ang pakay ng grupong 1 Liter of Light. Gamit ang mga recycled plastic bottles, binuo nila itong mga solar lamps na itinuro rin daw sa mga tao rito kung paano gagawin. Light is the first step of rebuilding. And we believe that Filipinos should know how to do solar, especially in disasters. Mula rito sa Tacloban City, Claire Delfin, GMA News.